VP Inday Sara hindi na talaga tatakbo bilang presidente. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shout-out po muna kay Rosalinda Elopre ng Tondo, Manila. Naalala ko tuloy. Nung maliit ako, nag-stay kami dyan sa Tondo, sa may Velasquez Street. Yung po nung kasagsagan, nung gang war ng mga taga Velasquez at Bangkosay. Nung wala pang katahimikan dyan sa Tondo. Pero ngayon, balita ko, tahimik na. At wala na yung mga gang war na yan. So, magbibigay lang po ako ng aking reaction dito sa nabasa ko sa balita sa Philstar Global. So, lahat po ng bibigyan ko ng reaction ay manggagaling dito sa balitang ito. Headline po nila, Duterte tells VP Sara, don't seek presidency. Ayan na naman tayo. Pero naalala natin, noong 2022 elections naman, may mga ganitong klaseng pahayag din si then President Rodrigo Duterte. Ayaw niyang patakbuhin si Sara Duterte na magpresidente kasi para sa kanya, hindi daw pambabae ang trabaho ng presidente. At naaawa siya sa kanyang anak dahil ayaw niyang danasin ni Sara ang hirap ng pagiging presidente. At totoo naman, mahirap po ang maging presidente. I'm sure naranasan yan ni ex-president at yan din ang nararanasan ni President Bongbong Marcos. Dahil kahit na sino naman presidente, hindi po mawawala yung babatikusin ka, kung ano-anong paninira ang gagawin sa'yo, susubukan ka nilang tanggalin sa pwesto, at dyan natin malalaman ang tibay ng bawat presidente. So during that time, ayaw ni Duterte na patakbuhin si Sara bilang presidente. Pero nung nalaman niya na tatakbong Vice President si Sara Duterte at ang katandem ay si Bongbong Marcos, na-disappoint siya. Then nakita ko po ito sa isang balita. In an exclusive interview, Duterte suspected that his daughter's decision to run for vice presidency may have been influenced by Marcos. He also categorically said that he would not support Marcos. So, dito pa lang nag-umpisa yung disappointment ni Duterte kay President Marcos. Sabi niya, ayaw niyang patakbuhin si Sara Duterte bilang presidente. Pero nung hindi nga tumakbo si Sara Duterte at naging busy na lang ni Bongbong Marcos, bigla siyang na-disappoint. At hindi daw niya nagustuhan yung development na yon. Hindi man lang daw sinabi ni Sara sa kanya na siya itatakbong VP. Samantalang sa survey daw, si Sara ang nangunguna sa mga survey. Bakit siya biglang pumayag maging Vice President ni Bongbong Marcos? So I think doon nagsimula ang pagkadismaya ni Duterte kay Bongbong Marcos. Dahil pumayag yung anak niyang maging Vice President lang ni Bongbong Marcos. Samantalang si Sara Duterte daw ang nangunguna sa survey. Akala ko ba ayaw nyo patakbuhin si Sara bilang presidente? Bakit ngayon nag-VP? Biglang sisisihin ninyo si Bongbong Marcos. At doon pala nagsimula. Mula noon, lahat na lang ng pangyayari ay isinisisi nila kay President Bongbong Marcos. Nag-umpisa noon hanggang ngayon, tinan ninyo, lahat ng issue ang bato ng sisi kay President Bongbong Marcos. Noon pa man, sinabihan na ni Duterte si Sara na don't commit the mistake of running for president. Pero na-disappoint siya nung imbis na presidente ang itakbo ni Sara, naging vice na lang ni Bongbong Marcos. So doon pa lang makikita natin ang paiba-ibang mood at statement ni Rodrigo Duterte. Ngayon, ito na naman. Fast forward to today. Sinabihan na naman ni Duterte ang kanyang anak na si Sara, do not seek the presidency. Tuloy po natin ang balita. If there is one advice former President Rodrigo Duterte would give his daughter Vice President Sara Duterte, it is to forget any plan for the presidency in the 2028 elections. They worry about Inday. Inday, don't seek the presidency. If you are hearing this, avoid it. Give it to ambitious ones instead. And even if Sara ignores his call and eventually becomes president, it would still not guarantee that the country would be better. Yan po ang sabi ni Duterte. So ito na. Parang nakahanap na kagad sila
ng dahilan para hindi tumakbo si Sara Duterte bilang presidente. Bakit kaya? Dahil ba sa bumababa na ang trust rating ni Inday Sara? At sa mga nagaganap ngayon sa larangan ng politika, hindi ba't kalalabas lang ng survey na patuloy ang pagbaba ng rating ni Sara Duterte? At hindi nga ba, at sinabi na rin ni Inday Sara, na si Baste Duterte, yung kanyang kapatid, ang tatakbo bilang presidente. But then again, hindi na natin dapat paniwalaan ito. Manggagaling mismo sa tatay niyong si Digong na paiba-iba ng statement. Paano pa natin paniniwalaan ito? Sasabihin niya ngayon kay Sara, do not seek the presidency. Pero kapag hindi naman tumakbo bilang presidente, magtatampo naman siya, madi-disappoint na naman siya. And even if, sabi niya, Sara ignores his call and eventually becomes president, it would still not guarantee that the country would be better. O, at least alam niya. Meaning, kahit nung term ni Duterte, the country did not do any better. Na ginagawa ng paraan ni President Bongbong Marcos ngayon. At malamang alam ni Duterte na mahirap ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas. Na kahit na kung si Sara ang manalo bilang presidente, mahihirapan si Sara para iahon ang Pilipinas and that the country would not be better. The former president also rejected Sara's earlier pronouncement that he, along with his sons Davao City Mayor Sebastian Duterte and 1st District Representative Paulo Duterte, would all run for the Senate in the 2025 elections. Duterte said people should not believe everything his daughter says, as sometimes she has the tendency to make jokes. Aba, kung ganyan din pala talaga na ang tendency ni Sara ay daanin sa biro ang lahat, hindi siya talaga pwedeng maging presidente. Hindi pwedeng daanin sa biro ang pagiging presidente. Hindi ka pwedeng magparinig na lang ng magparinig. Tandaan nyo, si Sara Duterte, dinadaan lahat sa parinig. Nagparinig siya ng tambaloslos. Nagparinig siya ng pulburon, na ang pulburon nung binigay niya sa bata ay nakaka-addict daw. Kumakain siya ng mangga, na ang isa pang tawag sa mangga ay manggagamit. At itong huli nga, kesyo merong gustong gumurgur sa kanya. Paano may gugurgur sa'yo? Ang dami-dami mong bodyguard. May magtatangkabang lumapit sa'yo para gilitin ang iyong leeg samantalang nakapalibot sa'yo yung napakaraming bodyguards. So, nanggaling na rin sa tatay niya na huwag kayong maniniwala kay Sara Duterte dahil she has the tendency to make jokes. Yes, okay, dinadaan niya sa jokes. But again, ang presidency hindi pwedeng daanin sa biro. At sa nakikita natin kay VP Sara na hanggang ngayon sa edad niya ay mahilig pa rin siyang maglaro-laro, magparinig-parinig. Yung kanya mga statement may double meaning, hindi siya talaga pwedeng maging presidente. So, ang ibig sabihin, hindi totoo itong sinasabi ni Sara Duterte na tatakbo yung 3 lalaki sa buhay niya. Ang tatay niya at ang 2 kapatid niyang lalaki. Although nabasa ko na rin yan, sinabi ni Sal Panelo na mas gugustuhin ni Sal na tumakbong mayor na lang si Digong sa 2025 at tumakbong VP sa 2028. Yun na nga, habang tumatanda si Digong, gusto pang patakbuhin ng kanya mga alipores. Gusto pa nilang pahirapan ng husto yung matanda. Alam nyo, kayo na nag-a-advise pa rin kay ex-president na tumakbo for a higher position, kayo na lang ang tumakbo, pabayaan nyo na magpahinga si ex-president. Natapos na, naging presidente na siya, nakaukit na ang pangalan niya sa history. Whether good or bad, na ngayon, sad to say, ay natatabunan yung mga magagandang nagawa ni Digong ng mga pangit na galawan nitong pamilya Duterte. Nasira yung magandang imaheng iniwanan ni Duterte. Maniwala man kayo o hindi. Lalo na yung mga DDS na para sa kanila perfect, si Rodrigo Duterte. Ako, kahit Marcos loyalist ako, hindi ko sasabihin na perfecto si Bongbong Marcos dahil walang presidenteng naging perfecto. So, ibig sabihin, pinapaikot lang tayo ni Sara Duterte at hindi tatakbo itong 3 Duterte sa 2025 senatorial elections. But then again, ang hirap na po magtiwala sa kanila
Dahil pabago-bago po sila ng statement. Parang itim ngayon, bukas puti. The next day, itim ulit. And then the next day, brown na or gray. So, sinabi ni Duterte, people should not believe everything his daughter says. So, kung tatagalogin natin yan, huwag niyong papaniwalaan si Sara. So, hindi dapat paniwalaan ng tao si Sara Duterte. Galing po mismo sa tatay niya. Pero siyempre, kanya-kanya po ng interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ni Digong sa mga statement na to. Sabi pa niya, do you believe her? My God, she will take you for a ride if you are not asking the correct questions. See, galing po mismo sa tatay. Siyempre, kilala ng tatay ang kanyang anak. Anak niya yan eh. Mula pagkabata, alam niya. So, tendency ni Sara Duterte is to take you for a ride. Na yun ang kanyang ginawa sa mga Marcos loyalists. She took us all for a ride. Nung napaniwala niya ang mga Marcos loyalists na siya ay parte ng unity team. Na siya ay kasama sa pagbangon natin muli. Yung pala, she was only taking us for a ride. Fortunately, maaga nating nakita ang totoong kulay ni Sara Duterte. Na aminado naman at sinasabi ng kanyang tatay na huwag niyong papaniwalaan lahat ng sinasabi ni Sara Duterte. To prove his point, Duterte cited his age, a diminished popularity, and lack of funds. Ito interesting to. Sabi niya, I won't go back to politics. I am done. I am no longer popular. I do not have the funds. I have nothing. What is left is my cockiness. Yabang na lang, sabi ni Duterte. So, sinabi niya, I won't go back to politics dahil sa kanyang edad. Sa bagay, alam niyo, totoo naman ito eh. Siguradong kung si Digong lang ang masusunod, magpapahinga na lang po yan dahil yan naman ang sinabi niya nung siya ay bumaba sa pwesto. Babalik na lang siya sa private life because he was done with politics. Noon sinabi niya na yan eh. Kaya lang yung mga aliporis niya. Kung ano-ano ang pinapakain sa isipan ni Duterte. Feeding his mind with lies na pwede ka pang tumakbo. Sige, kakayanin mo yan. Mag-senador ka. Mag-vice president ka. Malamang nakikita ni Digong kung ano ang mga agenda ninyo. Pero para sa kanya, ayaw niya nang bumalik sa politics because he is done and I am no longer popular. Yan, totoo po yan. Yan ha, galing na po mismo kay Digong. Hindi na siya sikat. Pero ayaw paniwalaan ng kanyang mga supporters. Para sa kanila, pinakasikat pa rin si Rodrigo Duterte ngayon sa Pilipinas. At walang ibang pwedeng mas sumikat pa kesa sa kanya. Hindi siya pwedeng matabunan ni Bongbong Marcos pagdating sa kasikatan. Pero galing na po mismo kay Duterte. Hindi na siya sikat. I do not have the funds. Well, dyan tayo medyo magdadalawang isip, magtatanong. If they do not have the funds, saan nila kinukuha ang pondo para sa kanilang mga maisog rallies? Abay, mayat-maya, meron silang maisog rallies. Iniikot nila ang buong Pilipinas. At hindi lang dito, meron pa silang international version ng kanilang maisog rallies. Pero wala daw silang pondo. Wala daw siyang pondo. Saan nanggagaling yung pondo? What is left is my cockiness. So, ang natitira na lang kay Duterte ay yabang. Huwag po kayo mag-alala, ex-president. Alam po namin na puro yabang na lang kayo. At alam din namin na yung mga tao sa paligid nyo ay ginagamit lang kayo para sa kanilang personal na agenda. Sabi pa niya, besides, where could you find a father and his two sons running together for the Senate? Anong gagawin namin sa Senado? Tama nga naman. Ngayon pa nga lang, napupulaan na sila. 3 Duterte tatakbo sa Senado. But then again, dapat ba natin silang paniwalaan? Tuloy ko pa. The former president also clarified that the group Hakbang ng Maisog is not calling for the ouster or resignation of President Marcos, pointing out that every administration has its own mistakes and that Maisog is just there to call out the mistakes of the Marcos administration. Ayun naman pala eh.
Sinasabi na ni Duterte na ang hakbang ng maisog is not there to call for the resignation of President Marcos. Ano ang isinisigaw nila Harry Roque, nila Glenn Chong, nila Trixie Angeles, at kung sino-sino pang nakatayo dyan sa entablado ng maisog? Hindi ba gigil na gigil pa si Harry Roque? At tinatanong kung ano ang hatol natin kay Bongbong Marcos. Marcos resign! Marcos resign! Ibig sabihin, hindi nila pinakikinggan kung ano ang gustong mangyari ni ex-president. Dahil ang sabi niya, andyan lang daw sila to call out the mistakes of President Bongbong Marcos. Para bang nung panahon ni Duterte, wala siyang naging mga pagkakamali. Although, totoo naman yan. Lahat ng administrasyon may pagkakamali. Hindi ba nung time naman ni Duterte, mayroon din naman mga tao calling out the mistakes of Duterte's administration. So sige, okay lang yan. If you want to call out the mistakes of Bongbong Marcos, sige lang. But do you want to call for his resignation? Sabi ni Duterte, hindi. Pero sigaw ni Harry Roque, oo. Anyway, Marcos should not lose any sleep. I want him to work for 6 years. He was voted by the people to work for 6 years. You do your work there. Do not worry. Nobody is interested in removing you. It is a waste of time. Aba, yan ang sabihin mo. Kanila Roque, kanila Panelo, kanila Glenn Chong, kanila Trixie Angeles, at lahat ng nandyan sa Maisog Rally. Sabihin mo na rin yan kay Baste Duterte. Dahil ilang beses ko nang nabasa ito na sinasabi ni Duterte na he will not call for Marcos' resignation. Pero tuwing may Maisog Rally, ang isinisigaw nila is Marcos resign. So, porki matanda na si Duterte, hindi na pinakikinggan nito mga alipores niya. Dahil napaghahalata na meron silang sariling agenda, gusto nilang patalsikin si Marcos at iyo po si Sara Duterte bilang presidente. Maghintay na lang kayo sa 2028. Pero paano yan? Sinabi na nga ni Sara Duterte na si Baste ang tatakbo. At ngayon sinasabi na naman ni Digong na ayaw niyang tumakbo si Sara sa 2028. Kayo na lang kaya ang tumakbo sa 2028. Kung ayaw din ni Baste, kayo, ikaw Harry Roque, ikaw Sal Panelo. Ulitin ko na naman, isa-isay ko na naman kayo. Lahat na lang kayo magpresidente para magkaalaman kung mas mahusay pa kayo at mas matalino sa presidente natin ngayon. Dahil ang purpose lang ng hakbang ng maisog is in holding prayer rallies to protest against the People's Initiative signature campaign for charter change. Paulit-ulit naman ang sinabi na wala pong term extension dyan sa charter change. Yung pong economic provisions lang ang gustong mangyari at baguhin ng ating administrasyon. Ayaw nilang maniwala. O di bahala sila, mag-rally sila ng mag-rally. So iginiit pa ni Digong, Maisog is not me and I am not maisog. There are other people behind it. Businessman. Ginagawa palang business yung maisog na yan. Ay, nako, nahuhuli rin talaga sa bibig ang isda. May mga businessman. Yung mga gustong kumita ng pera. Kahit na magkasira-sira na ang bansa, kahit na magkawatak-watak na, kahit na mag-away-away na ang mga Pilipino. Basta pinasukan ng mga ganid sa pera mga businessman, wala silang pakialam sa peace and stability. Anong pakialam ko kung magpatayan kayo dyan? Basta ang business ko kumikita. So kung sino man itong mga businessman behind this Maisog rallies, mag-isip-isip na kayo. Ito sinasabi na nga ni Duterte, ginagawa nyo lang business ang Maisog rallies. Dahil ang gusto lang ni Duterte na kung magpapatuloy man niya mga rally na yan, it must be peaceful. Paano magiging peaceful nga kung pinasukan ng mga ganid sa perang mga businessman? So, sino kaya ang nagpopondo dito sa mga Maisog rally na to? Kasi nag-iisip na ang taong bayan Bihira naman na nagtagumpay yung mga rally nila. Kaya nga hindi pinag-uusapan Hindi natin alam, kamukat-mukat mo, may rally na pala dito, may rally na pala dun. Pero hindi ramdam ng taong bayan. Dahil hindi na po sila pinapansin. Bakit? Kasi nakakasawa na Pare-pareho lang ang sinasabi nila. Bawat rally nila, Marcos resign, Marcos resign.
Pero sabi ni Duterte, we are not calling for the resignation of Marcos. Pero ang sigaw pa rin ni Harry Roque et al., Marcos resign. Nakakapagod na po talaga. So, tatakbo pa kayang presidente si Sara Duterte sa 2028? Alam nyo, tulad ng sinabi ko na, way back 2022, feeling ko, kaya hindi tumakbong presidente si Sara Duterte, hindi niya kaya. At hindi po nababago ang aking stand. Hindi po kaya ni Sara Duterte maging presidente ng Pilipinas. But then again, sariling opinion ko lang po yun. Kayo po, ano ang opinion ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.